Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha. I'm from Japan, Kaban. Sagittarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 9 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang ang gusto mo makuha natin, punta lang kayo dyan sa description below o sa pinaka-YouTube ko. Nandiyan po yung link ng aking FB. Paki-message ako sa Messenger para sa detalye or details. General reading Sagittarius, hindi mo to personal reading. Kuha tayo ng angel number. Kunin mo lang sa'yo talaga ha. Siyempre, energy reading. Okay? Kapag energy reading, sabihin, babae ka man o lalaki. Okay. Meron kang 6, 31, 32, 36, or 16. Sagittarius, Virgo, Leo, and Gemini. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Sagittarius. Dito ka sa sitwasyon mo na maaring may mga bagay na nagkakaroon ka na mood situation, pwedeng nandun sa point na yun, o nagkakaroon ka ng mga konting lungkot, emotional, o kaya is kakaroon ka ng mga reflection from the past situation. Kumbaga nagiging mood yung situation. Baka may mga sitwasyon na nakapagpapalungkot sa'yo, o may mga nakakausap ka na nakapagpapalungkot sa'yo. O may mga bagay yung iniisip ka na nagkakaroon ka ng mga pag-aalinlangan, unclear thinking, or pagkalito. Pwede na doon sa point na yon. Siguro sa pagkalito, what if ganito, what if ganyan, kaliwa ba, kanan, pwedeng kung ano man yung nalilito ka or isip mo o gumugulo sa yung isipan, pwedeng na doon sa point na yon. Yan. And then also is may mga doubt and worrying, no? May mga doubt and worrying situation ako na nakikita sa iyo, or pwede may mga sitwasyon na makagagano ng pakaramdam mo, doubt and worrying. Pwede nandoon sa point na 'yon. Sa iba naman is nandoon yung point na may mga magbubukas na bagong pintuan para sa iyo. Yes, may magbubukas, may mag-o-open, kumbaga. There's a victory and success happen to your life. May mga sitwasyon na mapagwawagian, malalakpasan, or ma-achieve sa iba. No? Yung nakikita ko sa iba. Sa iba dito, sa positivity or positive outcome happen. Sa iba naman sa inyo, may mga happiness ako na nakita sa iyo, Sagittarius. Pwedeng makakaramdam mo ng happiness o may mga magaganap na happiness situation into your life. Pwedeng nahanto sa point na yon ako nakikita sa iyo. Or may mga bagay na i-imaginein mo o kaya is mas magiging inspired ka ngayon sa mga pangarap mo, sa mga goal mo, sa mga achievement mo, pwedeng ganun sa point na yun. Or sa iba sa inyo is may mga papuri or pasasalamat. Ako nakikita, pwedeng kung kanino mayan, pwedeng kay universe or kay God, ganyan. And then also is mas ang nakikita ko sa ito, mas magtatrust ka sa intuition mo this time or kinakailangan also. Sa nakita ko dito, may mga paninindigan and handun yung desire and action na nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, maaring may taong kokonek sa'yo or ikaw ang kokonek. No? Halimbawa, unahin kita. Maaring may taong na kokonek sa iyo na mayroon siyang problema. Or pwede ikaw, kokonek ka sa isang tao na because of the problem. Pwedeng hihingi ka ng tulong, may makipapakausap ka, or yung vice versa, ganun din siya sa'yo, ganun vice versa, no? And also, may mga kalungkutan, hindi ko alam bakit may kalungkutan, there's a big problem ako na nakikita sa'yo. Yung big problem na yun, pwede yun yung sa iba kasi, maybe this is the past situation, pwedeng may mga big problem na nagre-reflect sa'yo, o paulit-ulit na situation, pwedeng sa iba, ganun. Yun, o kaya mga kalungkutan, pwedeng nahantod ka sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is sana walang mawala, no, sa iba sa inyo. O baka naman magkakaroon ka lang ng connection with someone na may pinagdadaanan talaga. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo is may mga duty ka na gagawin o kinakailangan mong gawin this time, or pwedeng may mga situation na you need to think advance, pwedeng nando sa point na yun. Kumbaga,
You need to prepare, action, discover, and preparation in advance, no? Pwedeng may mga ganun sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga may mga proseso o ipa-progress kayo o may mga ipoproseso kayo na goal this time sa iba sa inyo, yun na nakita or kinakailangan i-progress para hindi magkaroon ng pangit na outcome o kaya is hindi sumablay o kaya is hindi yung giri-giri. Kumbaga kung kailang malapit na tsaka ka mag-action, di ba? Yan, mga ganong sitwasyon. You need to be very careful na lang din sa iba sa inyo. Sa nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, iba sa inyo, kung medyo kulang kayo sa mga vitamins or kailangan nyo din minsan lumabas, medyo labas-labas din kayo pag may time para bumalik din yung energy nyo, no? Yan, magkaroon ka ng refreshing sa sarili nyo sa nakikita ko sa iyo dito. May nangati daw yung tenga ko eh. Ang thinking of negativity siguro is a part of lang yan, pag-aalinlangan or worrying, yung mga thinking of negativity, if ever. Or pwede rin kasi na ikaw, you thinking negativity with someone, or siya ito sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. So, nakita ko dito. But still, there's a wish come true na makakamit sa buhay mo. So, nakita ko dito, there's a luck, growth, achievement, abundance, yan, extension sa iba, may pahihingi ng tulong ha, and positivity. Sa iba sa inyo, higit pa sa hiling mo darating. Siguro panay ang wish mo, no? Siguro panay ang pagdidream mo. Ganyan. Panay ang manifestation mo. Yan. Sa iba sa inyo, higit pa sa hiling mo is darating. O sa pagdating sa abundance, tatawag nyo ha, abundance is hindi lang yung pera. O, that also quantity quantity or supply na nare-receive natin. Ano yan natin? Yung trabaho mo, yung talent mo, yung mga taong mahal mo sa buhay, na nandyan, o kaya yung kinakain mo, iniinom mo, that's also the abundance, di ba? O kaya may dumating sa'yo na blessing, that's also the abundance. O kaya may tumulong sa'yo, may nakareceive ka ng pagkain, nakareceive ka ng valuable things, mga ganyan. Abundance yun. O kaya, yung pag sinabing abundance, halimbawa, sa isang araw, isang beses ka lang kumakain, pero sa next day, 2 beses ka na makakain kasi may blessing. That's also the abundance. Kaya huwag niyo isipin na ang abundance is only sa pera. Okay, ang ganda oh. Mari nakakita ka ng, kita ka ng mga repeating numbers. Yan. Uy, may great, sabi ko sa'yo, abundance, may blessing. Great blessing. Ibig sabihin talaga, higit pa to sa hiling mo dati. May mga wish come true ka talaga na I told you. O, web 0808, maring connected ka sa baka number nito, or tandaan nyo palagi na pag nakita kayo ng repeating numbers, is your angel is trying to connect dahil may gusto siyang sabihin na mensahe sa iyo. And, syempre, magkakaroon ng mga action, 0808-999, new beginning, and slow down. Okay, dito sa sitwasyon is, yes, may mga, may mga struggle situation ako na nakikita pagdating sa iyo. But still, nagiging unti-unti man siya, nagiging mabagal man yung resulta, but still, great naman yung result nun at the end. No? O kung may mga sitwasyon na nagiging mabagal sa buhay mo this time is, kasi andito sa great blessing, ibig sabihin, andun yung point of progressing. No? Sa nakikita ko sa iba sa inyo. And, syempre, iba sa inyo mag-put boundaries ka ata or kinakailangan mo rin mag-put boundaries, no? Kung saang aspeto ng buhay mo yan, may new beginning, there's a new beginning. Puro new beginning ka nga, the ending and the beginning, Na may mga fruition, fulfillment happen into your life, new beginning, pagtatapos ng sitwasyon, may mga accomplishment ako na nakita sa'yo, congratulations. Andito na rin yung point of releasing, ibig sabihin may matatapos o may tatapusin ka sa iba sa inyo, no? Pero dito nga sabi dito is what goes around comes around. Yun. And then syempre, andito rin yung success, wealth situation sa iba sa inyo. Congratulations pa rin kasi is may blessing. O yung iba sa inyo kapag medyo palabili kayo o palalabas ng pera, medyo ingat na lang din. Kasi baka yan yung maging problema nyo at the end. Imbis na makuha nyo yung kahilingan nyo, mag-minus siya. Okay, well, 0808, sorry. May mga sweet action, wealth, empty promises, commitment, affection, inner strength, auspicious outcome.
You will enter a time of expansion to begin taking step toward achieve your ultimate objective immediately. Ibig sabihin, pag halimbawa, ngayon is nagiging maganda na yung situation mo, di ba? May mga blessing, kasi may mga blessing, great blessing coming. Halimbawa, mas magiging na yun, mas mag-expand yun, mas lalago lalo yun, mas magiging maganda yung outcome nun. Yun nakita ko sa iba ha. Kumaga, you're going toward to successful. Finances will miraculous. Sabi ko sa iyo, miraculous improve. Congrats, bikini man. Oh, somebody has their mindset on you. Aba, may taong nag-iisip sa iyo. Oy, congratulations sa iyong miraculous ha. It's a miracle. Mag-i-improve ang iyong finances. Sabi ko sa iyo eh. Congrats. Sino kayong tao nag-iisip sa iyo? No? Tingnan natin ang iyong energy. Thank you po. Energy po ni Sagittarius. Thank you. Okay. When it comes sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito, may mga bagay ka daw na pinag-iisipan ngayon. Parang may iniisip ka, no? Parang nandun yung point na, halimbawa, iniisip ko, ay, bibiling ko to. Ay, ilalay ko to sa cart tapos ordering ko. Ay, ganito, ganyan, ganyan. May mga bagay ka na pinag-iisipan, pwedeng related siya sa trabaho mo, pwedeng related siya sa pera, o magkoconnect siya sa pera, pwedeng related siya sa mga dumadating sa'yo ngayon, pwedeng nando sa point na yon. And then also, when it comes sa yung energy, ang nakikita ko sa'yo dito is merong mga situation nagkakaroon ng on and off action. Ibig sabihin, minsan okay, minsan hindi, gagawin, hindi. Pwedeng nando sa point na yun, no? Or maybe you're thinking. Magkakaroon, you feeling stuck para sa iba, siguro iba sa inyo, feeling bored, ganyan, no? Kapag, alam mo, minsan pag bored ka, kung ano na order mo, eh. Alam mo, pag wala kang ginagawa, lalo, no? Yun. Or pwede rin naman sa iba sa inyo is magkakaroon ka ng dissatisfaction. Pwedeng halimbawa may makakausap ka, tapos kakaroon ka ng dissatisfaction sa kanya. Kasi hindi mo na gusto yung mga sinabi niya. Pwedeng nado sa point na yun, di ba? O pwedeng nado o pwede sa sarili mo rin, di ba? Ganyan. Sa iba naman siya magkakaroon mga self-questioning with up to yourself, ganyan. Thinking and self-questioning sa iba, sa inyo. And then also is, nahandun din yung point na may mga bagay o sitwasyon kayo na parang nagiging same pattern kasi nakita ko pa rin pwedeng either nahata ka ng nakaraan or may mga sitwasyon na nauulit, no? Pwedeng nahato sa point na yun. Yun ang kailangan mong paglabanan this time sa nakita ko. Siguro when it comes sa kailangan mo rin ng disiplina. Or may disiplina ka naman, hindi ko na sinasabi naman wala kang disiplina. Pero siguro is minsan nami-misalignment ka, di ba? May mga ganong sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kaya medyo ingatan nyo na lang din, no? Sa energy mo, wag ka lang din masyado mag-overthink, no? O kaya pag you feeling bored, siguro gumawa ka ng mga bagong things, 'di ba? Mag-discover ka ng mga bagay, manood ka ng mga new things or Discovery Channel, sabay ganun no? Yung basta gumawa ka ng mga wag ka lang mag-overthink, ganyan sa iba sa inyo, no? Pwedeng minsan nalo-loss of thought ka, o kaya may mga situation na dumarating sa'yo, 'di ba, nag-o-offer sa iyo love life man yan or ano man yan, opportunity, 'di ba, halimbawa ganun, or maybe ideas para sa iba, kaso hindi mo ma-accept kasi not willing to let go ka yung mga interest mo ngayon, 'di ba? Or pwedeng halimbawa mas gusto mo yung meron ka sa ngayon, mga ganun sa iba. Tingnan natin parating.
Okay, parating sa iyo. Talaga, universe. Ganda to. Okay, para ganda to eh, nasabi ganun eh. Ay, may nag-i-spy. Someone spying? You spying? O may tao nag-i-spy sa'yo? Okay, parating sa iyo, alam mo, parating sa iyo, aalis ka mayroon kang sitwasyon na malalakpasan or pwede rin na, pwede rin kasi na you are going toward to a calmness situation. Parang halimbawa, may mga hardship, difficulties, ganyan. Pwedeng makakalaya ka na doon. Pwedeng na doon sa point na yun. So, iba sa inyo, may mga travel ako na nakikita sa iyo. Malayo man o malapit, doon sa travel, may departure para sa iba. Ang nakikita ko rin dito sa iba sa inyo is, sabi ko sa iyo, may happiness. Ano? There's a happiness ako na nakikita sa iyo. Merong mga success situation, enjoyment, recovery, celebration, or maybe sa iba, a married situation, pwede mga mansary, anniversary, kasali, kasawi. Parang tangi si ate. Ano ba yung kasal? Married anniversary? Kasi wala akong ganun. No? Ganyan. Wala akong ganun. Kaya wala akong kamansary or anniversary na yan. Okay. And then also, yung may mga ganun sitwasyon, o may maikakasiya ka o makaramdam ka daw ng kasiyahan. Ano? Sa iba sa inyo, siguro mangyari ito within the 18, 19, or 20 days, 20 weeks, 20 kung months naman ang tagal nun, ano, 'di ba? Balangin niyo na lang, no, sa iba sa inyo. And then also, ang nakikita ko sa iba sa inyo, parating sa iyo, magkakaroon ka daw ng frustration sa isang mas bata sa iyo. Hindi ko alam bakit. Pero ano, pwedeng maiinis ka, maiirita ka, or basta may konting frustration ako nakikita dito sa'yo, no? Pwedeng hindi siya makikinig, di ba? O kaya is matigas ang ulo, mga ganun, sitwasyon. Or baka konting mild lang, irritation. Andito rin point na parating sa iyo is merong tao na kakausap sa'yo, matanda. Or ikaw ang kakausap nito. Parang mas matanda sa'yo. Ganyan. Or either siyang kakausap sa'yo or ikaw ang kakausap sa kanya. Or sa iba dito is hindi man siya matanda, is family connection. Yan, family siya. Sa iba naman, parating sa iyo is wait. Makakaramdam ka raw ng pain, pagod, yun ang sabi. Basta may pain and pagod, hindi ko alam eh. Pero there's a deep wound or there's a battle ka raw na tatahakin at may pagod akong nakikita. Hindi ko alam kung bakit ka mapapagod. May pain ako nakikita sa'yo. Yun ang sinasabi sa iyo. And also, sa iba is may mga bagong proyekto or there's a project situation, ano? Or may mga successful naman para sa iba. Within the 3 days, 3 weeks, or 3 months man yan, may blessing na darating sa iba sa inyo. Sa iba, this a new opportunity or yung project or yung success na yon or ideas para sa iba. Sa iba naman, mga kasiyahan, creativity, abundance, or mga renewal situation. Alam niyo ba yung renewal? Alam mo, renewal, parang pagbabago, ganyan, o babaguhin something. No, yung mga ganun sitwasyon. Ako nakikita. Yan. Halimbawa, sa sarili mo, magkakaroon na nagbabago sa sarili mo. Halimbawa, sa sarili mo, sa physical mo. Halimbawa, dati, ang taba-taba mo, dati, ganun. Ngayon, papayat ka na. Diba? O kaya, sa pera mo. Halimbawa, dati, palagastos ka, magkakaroon ka ng renewal kasi babaguhin mo na yung sarili mo. Kaya magtitipid ka na, yung mga ganun sitwasyon. O kaya dati may hardship and difficulties, ngayon magkakaroon siya ng pagbabago kasi may mga darating na opportunity sa iyo o papunta ka na going toward ka na sa mga blessing na marireceive mo kay universe, mga ganun. That is also renewal na ibig sabihin na ina-explain ko para mas maintindihan nyo yung situation. And then also, ang nakikita ko sa iba sa inyo is may pag-aaral eh. Hindi ko alam kung ano yung pag-aaral. Either may aaralin ka, inaaral ka, aalamin ka, sisiyasatin mo, or maybe may mga connection ka related to
to mga networking, ganyan. Meron ka bang TikTok, Reels, Facebook, mga ganyan, or you have an idea na gusto mo mag-pursue doon, pwedeng nato sa point, o basta may mga ganun, social media connection yung iba sa inyo, ako nakikita sa iyo, or maybe you planning, maybe na doon sa point, pero hindi mo alam kung ano yung niche mo. May mga ganun sitwasyon, baka naman kasi, basta mag-isa lang kayo ng niche ha, kasi pag iba-iba yung niche nyo, medyo ano yan, mag-struggle dyan si ano, yung sila Meta, o kaya yung sa YouTube, if YouTube, ganyan. Kasi pag ni-research yan, mahihirapan hanapin yung page nyo. Diba? If ever lang, binibigyan ko lang kayo ng idea. And then also, maraming opportunity na darating sa iyo. Alam mo ba na magkakaroon ng mga releasing pain sa iyo? Hindi pa ate, ngayon sasabihin ko sa iyo. Yung mga pain na nararamdaman mo, there's a releasing pain, may mga recovery, may mga healing, may mga reconciliation pa nga ako nakikita eh. Reconciliation also is siguro mga pagkakasundo, pagbabate, or pakipag-usap, ganyan. No, pwedeng na doon sa point na yon. And sa iba sa inyo is you're getting over the worst ng buhay mo. May tao rin na mag-share ng problema. Pwedeng ikaw ang mag-share ng problema or may tao na mag-share siya ng problema pagdating sa iyo. Vice versa. May mga outgoing situation. Ano ito? May anak ka? Dalawa? Tatlo? Anak mo? Kasi may mga bata ako nakikita. Pwedeng isa sa iba. Yon ang nakikita ko sa iba. Alam mo, iba sa inyo, may problema kayo sa pamilya? Iba sa inyo, may problema kayo sa family, Yan, nakita ko may mga problem when it comes to family, bahay, lupa, territorial, ganyan. May mga may nakita rin ako na siguro kung may mga nagkaroon ng separation, di pagkakaintindihan, away, ngayon magkakaroon kayo ng pagbabate o pag-uusap maybe sa iba. Andito rin yung point na may mga siguro may bidista pa. Sana wag na mangyari. But still, there's a burden. Meron din akong conflict. Meron din mga financial dispute situation. Pwedeng mga problemas when it comes to kaperahan, mana, lupa, bahay, mga ganyan, territorial, no? O kaya is may tao na maybe ikaw or a part of the family, pwedeng na doon sa point na yon, may sakit. Ako nakikita. But still, there's a recovery situation naman eh. But as long as there's a plan situation, magkakaroon daw ng recovery doon. Pero ang nakikita ko sa iba, may hospitalization. Hindi ko alam kung ano yung hospitalization. Hindi ko alam kung maintenance siya, doctor, hospital, check-up. May mga ganun ako nakita. Or baka rin kailangan, Kaya, mag-aware kayo sa situation natin. Kung may nararamdaman na kayo, magpa-check kayo sa family mo, ganyan. Dapat iwasan. Marami naman kayong energy no? But still, you need to be aware. Kasi energy reading tayo. Dapat iwasan ni Sagittarius. Alam mo, may completion ka. May matatapos sa buhay mo. May pagtatapos. Maganda yun, ibig sabihin, pag may pagtatapos. We have the 10 and the 10, ibig sabihin, meron ka ng 10, 10, 10, 10. Kasi, nakakita rin ako ng 10 kanina, di ba? 10, 10, 10. Aba, sabi ko sa'yo, may completion ka eh. May swift action ka nga, abundance. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka makapag-focus, kung may mga bagay na kailangan mo i-develop mo, kung may mga bagay na kailangan mo i-masterin, ibigay yung effort and hard work mo, itong gawin mo, di ba? Iwasan mo rin yung sitwasyon na magkaroon ng paulit-ulit. Kumbaga, nangyari na nga noon, mauulit pa muli ngayon, umiwas ka na, nando lang sa point na yun, Umiwas ka rin sa mga bagay o sitwasyon, kung may mga sugal-sugal sitwasyon, hindi ko alam kung ikaw yung nagsusugal or someone is connected sa'yo, siguro sabihan mo na lang din, baka, kasi minsan yung sugal hindi na nakakagot sa katawan, hindi na nakakagot sa katawan, hindi nakakagot sa mind, alam mo yun, kasi at the end, talo ka niyan, no? Parang pasusumahin ka lang niya na at the first, pero it's your choice. Iwasan mo rin yung mga conflict, iwasan mo yung mga labis-labis. Marami ibig sabihin ng labis sa pagmamahal, labis sa pagtulong, labis sa paglabas ng pera, labis na ganito, labis na ganyan.
labis na inom, kain, diba? Ganyan. Basta lahat ng labis masama, okay? Iwasan mo yon. Iwasan mo din na mapanghinaan ka ng loob. Iwasan yung mga taong dishonest. Iwasan mo yung kung sa sarili mo, halimbawa, nangako ka sa sarili mo, di ba? Kung hindi mo matutupad, ay naku po, kasalanan mo na yon. O kaya mangangako ka sa isang tao, hindi mo matutupad, medyo iwas na lang din tayo. Or kung may mga tao na pangako ng pangako, tapos hindi naman natutupad, medyo mag-boundary ka na talaga. Kasi handito rin naman kanina si boundary. And then also, yung matitigas ang ulo or being matagas ang ulo, iwasan mo. Tama rin, iwasan mo rin. Ma-stagnant, yung ma-stagnant ka, iwasan mo yon sa situation. Yung mga bagay na need to improve, i-improve. And then also, yung makontrol ka ng sitwasyon, iwasan mo yon. Yung mga, halimbawa, makokontrol ka ng mga bagay-bagay, naakit ka, nakontrol ka, bumili ka, o kaya nakontrol ka nito, ni ganyan, ni ganun, ganyan. Medyo iwas-iwas ka na lang din. Kumbaga, this is a time to change. No, kailangan din kasi ng transformation in some aspect of your life. Or sa iba sa inyo, magkakaroon na talaga na kayo ng transformation kasi we have the thin. And then, syempre, handun din yung point na kung may mga kailangan i-let go, no? Ganyan. Iwasan mo yung mga tao na hindi makatotohanan at hindi maaasahan. Kung ikaw ito, syempre iwasan mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, tsaka yung mga taong irresponsible or being you is responsible, irresponsible ka, eh medyo fix it, no? Okay. Love. Yung mga tao na ano yung mga hindi magandang magsalita o ikaw, ganyan, being rude, iwas ka na lang, mga pang-aabuso, mga abuso, iwas ka. Uy. Okay, love. Okay, kung single ka, okay. Kung single ka, may kinakausap ka na raw. Masaya ka, ha? Bakit? Bakit? Okay. Iba sa inyo, maaaring may kinakausap na kayo or kung wala man, pwedeng may makakausap kayo. Pero iba dito, option kayo, O kaya sa iba sa inyo, hindi man kayo option, is magkakaroon ng pagbabago dito. May magbabago. Pero okay lang din. Basta ano lang, balanse lang ha. Mararamdaman mo mabait to. As in, mararamdaman mo yung bait. Or pwede ikaw magiging mabait ka sa kanya. Pero medyo may situation na pwedeng parang kailangan mong pag-isipan talaga. Yun ang sinasabi. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon to, yes, nagkaroon na paghihiwalay sa nakita ko dito kasi nagkaroon din na talaga ng third part, nagkaroon ng cheating. No, hindi lang din kasi ikaw yung kinakausap niya. Kumbaga siguro may mga iba-iba pa siyang kinakausap, ganyan, maaaring nagkaroon ng attraction sa iba. Yun, ang nakikita ko dito. Pero alam mo, kahit nagkahiwalay kayo nito, gusto niya pa rin ng recovery. Kumbaga, naalala niya yung kasiyahan na naganap sa inyong dalawa, siguro the way you talk, yung saya ng yung dalawa, nagkakaroon siya ng reminiscing na when it comes dito sa situation na to. Sa nakita ko to, nagkakaroon siya ng painful situation. And then, ang nakikita ko dito kasi is, yung parang gusto niya humingi ng apology or forgiveness with coming disconnection. Hindi kanya kayang, kung titingnan ko dito, gusto ka pa niya makausap. Hindi ka pa niya kayang i-let go sa situation. Yun ang sabi dito. Or vice versa tayo. Yun ang nakita ko dito. Pero nagkaroon ng konting pagbabago sa kanya. Vice versa, nagbago. As in, nagbago. May nagbago. As in. Sa mga may in a third party relationships, ang nakikita ko dito is, yes, oo, meron. Meron talaga. Saka hindi na rin siya patatag dito sa sitwasyon, hindi na siya ganun katatag. Saka, di ba, nandun na rin yung point na frustration, di ba? Ano pa inaano mo? Ano pa inaano mo? Sabay ganun no? Pwede rin kasi na naguguluhan ka. Pwede kasi iba sa inyo,
is pareho na kayong may kausap, 'di ba? May ikinasisiya ka na rin siguro, ganyan. Sa iba sa inyo. But still, kung kung may third party is yung iba dito parang gumaganti na lang. Alam mo yung point na parang ginawa mo sa akin, gagawin ko rin. Parang nandun sa point na yun. Well, choice mo yan. Okay? Nandun sa point na yun. Naglolokohan na lang din kayo. Bakit hindi pa kayo maghiwalay? Sabi ka pinag-iwalay. Di ba? May pagkasalbahe talaga si ate. Kasi parang naglolokohan na lang din kasi. Alam mo yun, pag ganun yung sitwasyon, di ba? Yun kasi nakita ko sa iba. Well, it's your choice. Sa iba sa inyo. No? Okay. Sa iba naman sa inyo, kung wala kayong third-party relationship, well, yes, andun naman, okay naman, andun yung harmony, andun yung peace and harmony, andun yung attraction. May mga bagay na unti-unting nababago o unti-unting nagkakaroon ng pagbabago, ganyan. Kumbaga, andun yung point na merong magkaroon man sa inyo ng obstacle or magkaroon man ng struggle or problema in this connection, pipilitin yung hindi mawasak yung situation o yung connection na to, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Kahit na may mga taong magsasabi sa inyo na ganito, ganyan, ganun, ganun, isa sa inyo or maybe both of you, hindi magpapatinag. Yun na nakikita ko ito. Kumbaga, nahandun yung point na you're still healing. Nagkakaroon kayo ng pagbabalik memorya sa nakaraan with come disconnection. There's a happiness na din naman ako nakikita sa iyo o may mga kasiyahan na nangyayari or may mga enjoyment when it come in this connection. Pilit na ready to fight when it come. Maybe both of you or isa sa inyo ready to fight when it come in this connection. Andun yung point na yun. Kumbaga is kahit may mga karoon ng mga problema, struggle, problem, burden, pipilitin niya itong malutas yung situation. Napaka very patient and giving and giver talaga yung isa. Andun yung strong relationship sa nakikita ko sa iyo dito kahit na minsan hindi maaalis yung frustration, natural yun sa connection. Basta sila handun yung pagiging matatag na situation o nung connection na ito. Handun yung love and caring sa nakikita ko dito. May buntis pala, no? Sa iba sa inyo. Yan. You try to make it balance this connection. Kumbaga, yung mga hindi, kung titingnan ko nga dito, yung mga kahilingan ng bawat isa o yung hiling mo sa kanya, hiling mo sa sarili mo o siya sa'yo, nakakamit, no, ibinibigay or nakakamit. Yun na nakikita ko. It's good yung connection na to, nakikita ko dito sa iba sa inyo. Kumbaga, may mga mangyari man, nagkakaroon pa rin ng recovery na ayos, no? Doon. Parang nga iba sa inyo, dito, parang walang makapagpapawasak ng inyong relationship. Sa iba, ganun nakita ko. Pwedeng pwedeng isa talaga sa inyo is talagang matatag. Or maybe both of you matatag, diba? Pero yung isa dito sa inyo, may mga kausap. Hindi ko alam kung trabaho yun or may mga taong siyang kinakausap. May mga kausap or may kausap, ganun. Hindi ko alam kung ano yung trabaho ng iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong money and trabaho. Pwedeng ikaw o yun, pwedeng siya. Diba sa inyo LDR, no? Kung may kausap siya, wag sana siyang ma-attract sa iba. Yun lang. Diba? O kung may kausap man siya na baka sa trabaho. Okay, pagdating sa iyong money. Kapag wala kayong trabaho, sa mga walang trabaho dyan, okay, sa mga walang trabaho, so iba sa inyo, mag-abroad kayo, no? Or meron ako nakikita na ibang bansa. Sa iba sa inyo, baka nasa ibang bansa na kayo. Sa iba naman sa inyo is, kung gusto niyo mag-apply kayo. Kasi matatanggap kayo. Sa iba naman sa inyo, kung hindi naman kayo mag-iibang bansa, ang nakikita ko naman dito is mag-forward ka raw. Kailangan mo daw masabaan mo daw yung pasensya mo kasi maaring pangalawa or pangatlo matatanggap ka. Or baka unang apply mo pa lang matanggap ka na, di ba? Or kung
Kasi magiging maraming opportunity eh. Maraming opportunity na darating sa'yo sa mga walang trabaho dyan, as in. Sa iba naman sa inyo, pero mag-action ka. No? I-forward mo yung mga plano mo. May mga progressing kasi ako nakita. Sa may mga trabaho, napaka very attractive mo. Sa nakikita ko sa'yo dito, andun yung point din na there's a growth when it comes sa trabaho mo, no? Siguro kung trabaho mo kung dati medyo matumal, ngayon mas magiging busy ka na, ganyan, mas hahaba yung oras mo, yan, papunta ka na dun sa point sa growth, papunta ka na sa growth, o kaya naman baka may mga ipa-progress ka talaga, or kaya is may mga ipo-forward ka na this time, may mga creativity ka na gagawin sa iba sa inyo. Yan, sa iba naman sa inyo, sa pera, yan, sa pera din there's a growth, na sobrang magnetic yung nakikita ko sa yung nung nakikita ko sa yung energy this time, there's a growth, magnetic, and creativity ako na nakita sa iyo. Handun din yung point na magkakaroon siguro ng mga dealing, partnership, collaboration, yan. Pwede na doon sa point na yon ako nakikita sa iyo. And then also, sa money mo din is, sa iba siguro sa inyo is, kailangan mo mag-action. No, yan. Kailangan mo mag-action. Tsaka kailangan mo daw mag-focus. Focus and control, ibig sabihin. Yun ang sinasabi. Pagdating sa pera ha, well, baka nga nahandun na kayo or yung iba sa inyo baka kailangan. No, baka kailangan din. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. But still, handun yung mga investment situation ako nakikita. May hinihintay ka ba? Iba sa inyo parang may mga hinihintay kayo. Andito na rin yung point of harvesting. Sa iba sa inyo, may harvesting situation ako pagdating sa pera or you're going toward na magkakaroon ka na ng harvesting situation. It's related siya sa action mo ha. Yan. Basta may growth siya, maganda kasi ito mga bulaklak yan, di ba? Yung mag-change, mag-shift yung mo eh. This time mag-shift yung situation mo this time when it comes sa trabaho at pera. And congrats, as in maganda to. As in maganda siya. May mga action, accomplishment, tsaka growth, creativity, and yun, baka mag-explore ka rin, di ba, sa iba sa inyo. Yun ang nakita ko dito. But still, congratulations, you're going toward to a new horizon in life. May mga pagpaplano din ako nakikita sa iyo, ha? Oo nga, ang ganda ng card mo, oh, pagdating sa pera. May marireceive ka nga, eh. Iba dito, opportunity to, or may marireceive ka ng mga bagong project, opportunity, activity, ganyan. O kaya is may mga multitask o multiple priorities kayo na gagawin. Ngayon, sa pera mo, mas ini-evaluate mo siya, no? Nagkakaroon ka talaga ng controlling and balance or need o kinakailangan or nahad ka sa point talaga na mas ini-evaluate mo yung situation ngayon. Parang siguro ayaw mo na rin mag-wasting time or wasting money in some aspect of your life, pwedeng nandun sa point na yun. Well, congrats kasi may growth ka. Arigato namaste. God bless.